paggawa. Okay? So, pag sinabing proseso, may ginagawa. Pero, may hakbang. May gagawin ka, pero may hakbang kang susundin para maisagawa mo yung isang bagay. Halimbawa, sabi dito, oo nga, Jane, no? Mamaya, kung matapos lahat, pwede pa kitang bigyan ng chance, no? Although may grade ka, kaso nga lang, hanggang doon lang sa pagbasa ang grade mo. So, halimbawa, sabi ko kanina, pag sinabi panunuring pampahintikahan, ilalapat natin doon sa panunuring pampahintikahan. So, pag sinabi natin pagsusuri sa mga akdang pampahintikahan, hindi lang ito simpleng titingnan mo lang ang isang akda, kundi meron kang sunod-sunod na hakbang na gagawin para bago mo ito masuri. At yan ang ating titingnan, no, along ng pag-aaral natin ng iba't ibang uri ng akdang pampahintikahan. Then, pag sinabi natin akdang pampahintikahan, ito yung maikling kwento, ito yung nobela, sanaysay, dula, tula, at iba pa, no? So, pagka halimbawa gagawa ka ng pagsusuri sa mayan, aalamin mo ang mapasikot-sikot pero meron kang mga sinusundan, no? Sinusundan ng mga hakbang bago mo maisagawa ang tinatawag nating masinsing pagsusuri. Okay? At sa pamamagitan ng pagsusuri, maaaring pumasok pa yung tinatawag na pag-unawa, no? At saka tinatawag natin pagpapahalaga. Sa pamamagitan ng panunuring pampahintikahan, nagagawa nating maunawaan ng lubos at magkaroon ng mataas na pagpapahalaga sa mga akdang pampahintikahan. Halimbawa, lalo na yung mga akdang pampahintikahan Pilipino, mga kwento ng mga Pilipino na sinusulat nila, kaya yan ay nasa wikang Ingles o nasa wikang Filipino o kaya nasa mga regional na wika. So, pag sinabi kong akdang pampahintikahan sa Pilipinas, hindi naman lahat na yan nasusulat sa wikang Filipino. Alalahanin ninyo, ang mga regional na wika, no, gayang Kapampangan, tumutulong yan para mapalawak, mapaunlad, no, ang iba't ibang akda sa buong Pilipinas. Tapos, meron din tayong mga mananakdang Pilipino na gumagamit ng wikang Ingles sa paglikha ng tula, sa paglikha ng kwento, ng nobela, no? Merong mga great authors din sa Pilipinas na gumagamit din ng English. Pero marami din ang gumagamit ng wikang Filipino. At meron namang mga Kapampangan, no, gaya ni Juan Crisostomo Soto na nagbibigay na sumusulat ng akda sa wikang Kapampangan, no? Kapampangan, taga Bacolor yan. So una, merong proseso sinusunod. Pangalawa, kaya tayo nagsusuri ay dahil sa mga sumusunod na layunin. Gusto nating malaman yung iba't ibang aspekto ng pagsusuri ng isang akda tulad ng tema, estruktura, estilo, karakter, at iba pang gamit na pampahintikahan. Minito sa ilang gamit ng pampahintikahan, ito yung mga teknikong pampahintikahan na ginagamit sa pagsusuri ng isang akda. Now, unang titingnan natin na aspekto ng isang akda. Aspect, no? Kumbaga, ito yung characteristics, no, ng isang akda o kaya mga elemento ng isang akda na kailangan nating pagtuunan ng pansin habang kapag tayo nagsusuri ng isang akda. Una, siyempre, lahat ng akda, hindi lang nabanggit dyan, lahat ng akda ay mayroong paksa. May pinapaksa yan. So, unang-unang tinitingnan natin yung paksa. Kapag sinabi natin paksa, ito yung kung ano o sino ang pinag-uusapan sa isang akdang binabasa natin. I repeat, ano o sino ang pinag-uusapan sa isang akdang binabasa natin. Yun ang paksa, no? Pagkatapos na malaman natin ang paksa, susunod na gagawin natin ay suriin ang kanyang mga ang iba't ibang aspekto nito. Una, pwedeng unahin natin yung tema. So, pag tinanong ko sa inyo, ano ang tema ng akdang sinusuri ninyo ngayon? So, ano ang hahanapin ninyo? Ano ba yung tinatawag na tema ng isang akda? Yes, Gato, Serge? Ito po yung pangunahing kaisipan o paksa ng akda. Dito umiikot ang buong kwento at mensahe na isip parating na mababasa.
Baka mamaya magkalituhan kasi sabi ko kanina, pag sinabing paksa, ito yung pinag-uusapan. Pag sinabing tema, ito yung pangunahing kaisipan. No? Pangunahing kaisipan ng isang akda. Para sa, ay, excuse me class, no? Excuse me. Yan lang sasagutin sandali. Okay, salamat. Ah, again, kapag sinasabing paksa, na halimbawa sa isang kwento, titingnan mo ay kung ano ang nangyari sa kwento. No? Kung ano ang nangyari. Yun ang pinapaksa doon. No? Yung daloy ng pangyayari. Samantala, kapag tema, lilinawin ko lang, no? Ano ang gustong ipaisip o iparamdam ng kwento sa atin. Para mag-specifico tayo, gagamit na lang ako ng isang akdang pampahitikan, kwento, no? Halimbawa, pinasuri ko sa inyo isang kwento, tinanong ko sa inyo kung ano ang paksa. Ano bang paksa ng kwento? So, titingnan nyo kung ano ang nangyari sa kwento. No? Then, kapag tinanong ko, ano naman ang tema niyan? So, sabihin nyo sa akin, ano ang gustong ipaisip o kaya naman gustong iparating, no? In short, no? Kapag sinasabi nating tema, ito yung pinaka-mensahe. No, sa simpleng pagsasalita o simpleng pagpapaliwanag, pag sinabi natin tema, ito yung mensahe. No? So magbibigay ako ng halimbawa. Tukuyin ninyo kung alin ang paksa at alin ang tema. Isa lang tatawagin ko, walang sasagot ng sabay-sabay. No? Another recitation grade ito. So, halimbawa, kung ang kwento ganito, ang daloy ng kwento, summary na lang, no? Ito, kwento ng isang estudyanteng nagsikap kahit mahirap ang buhay at sa huli ay napagtagumpayan nito. Nagtagumpay siya sa buhay. I repeat. Kwento tungkol sa isang estudyanteng nagsikap kahit mahirap ang buhay at pagkatapos ay nagtagumpay sa huli, no? Tukuyin kung ano ang paksa ng kwento at saka ano ang tema ng kwento doon. Okay, anyone? Sino makatutukoy dun sa kung ano ang paksa ng kwentong yon? Summary lang ang binigay ko eh. Halimbawa, sa isang kwentong binasa mo, may isang estudyanteng nagsikap kahit na mahirap ang buhay niya at sa huli ay nagtagumpay. So, tukuyin mo nga sa akin alin ang paksa ng kwento at alin ang tema ng kwento. Yes, Natalie? Yung paksa po ay yung sitwasyon po na kahit nahirap po yung buhay, parang sinikap po niya na makapag-aral. Kasi yung tema naman po is kahirapan. Tama yung paksa mo, yung buhay ng isang mahirap na estudyante. Pero, di ba sabi ko sa inyo, kapag tema, ano ang pinararamdam sa atin? Ano yung pinararating sa atin? The message, no? The message of the story. Sabi ko, doon sa kwento, di ba sabi ko, isang estudyanteng nagsikap kahit mahirap ang buhay at sa huli ay nagtagumpay. Ano ang pinapaabot sa atin ng author? O ng ano ang mensahe ng akda? Uy, at tinatanong ko pa rin si Natalie. Hindi pa rin sa tapos, isa lang doon. Natalie? Tama naman yung doon sa paksa mo, yung buhay ng isang mahirap na estudyante. What about yung tema?
Para makakuha mo yung grade mo, Natalie. Pagsisikap po. Yes? Ano pa? Ano ba ang kaamba ng pagsisikap? Natalie. Sometimes kasi hindi naman sinasabi sa atin. Pagsityaga po. Very good, no? So, ang message sa atin, yung kahalagahan ng pagsisikap at pagtitsaga sa buhay nung kwento na yon. Kasi ganito, class, hindi naman sasabihin ng autor ang kanyang o ng akla ang mensahe. Mararamdaman natin yon based doon sa daloy ng mga pangyayari, based doon sa pinapaksa nito. Kaya dapat medyo malalim ang inyong paraan ng pagsusuri sa isang akda. Kung halimbawa, lumalalim lamang ang pananaw nyo sa pagsusuri ng isang akda, ang pag-unawa sa isang akda, kapag malawak ang inyong karanasan sa iba't ibang bagay. No? Halimbawa ngayon, tinatanong ko lang kung ano yung topic. So, ang topic kanina, doon sa sinabi ko na kwento, ay yung buhay ng isang mahirap na estudyante. Yun ang pinag-uusapan. Di ba sabi ko, pagkapaksa, ano o sino ang pinag-uusapan? So, ang pinag-uusapan kanina ay isang mahirap na estudyante. Buhay ng isang mahirap na estudyante. Tama ba? Tama ba yung napaksa? Kasabi ko, ang sabi ko ay kung sino o ano ang pinag-uusapan natin. Huwag kayo magpapalito. Pag tema, ito yung pinaparating ng akda. Ano ang kanyang message sa atin? Ano ang mensahe? Ano ang gusto? Ano ang pinaparamdam? Oftentimes, no, hindi binabanggit, pinaparamdam lang sa atin.